Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito ang latest update tungkol sa Tropical Depression Quiapo. Ito po yung ating update patungkol sa minomonitor natin na si Bagyong Quiapo. By the way, yung pangalan po na Quiapo ay base sa isang halaman na nasa tubig, water lettuce po ito na tinatawag natin na Quiapo. At dito rin po base yung old town natin sa Manila na Quiapo na nagsisimula naman sa letter Q. Wala pa po itong international name dahil hindi pa po ito nasa tropical storm na category. Kapag tropical storm and above, dito po tayo nagkakaroon ng international name. So ito po yung ating latest na satellite image at huli po nating namataan sa layong 830 kilometers east ng Central Luzon itong si Bagyong Quiapo at ito ay may lakas ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso o yung biglaang paglakas sa paligid nito na umaabot naman ng 55 kilometers per hour. Ito ay kumikilos generally pa northwest na direksyon sa bilis na 25 kilometers per hour. Kung mapapansin po natin, yung lawak ng kaulapan na associated dito kay Bagyong Quiapo ay umaabot ng around 400 kilometers. Pero kung papansinin din po natin, maraming mga kaulapan na nakakasakop dito sa Pilipinas. Ito po ay dulot nung paghila nitong si Bagyong Quiapo sa hanging habagat. Kaya naman po, sa kasalukuyan ay may mga kaulapan na nakakaapekto sa southwestern portion ng Mindanao. And eventually, habang papalapit pa po itong si Bagyong Quiapo, mag-shift po northward, pahilaga. Itong mga kaulapan na ito, so simula po ngayon hanggang bukas ay maapektuhan na po yung Visayas and eventually, simula bukas hanggang sa Sabado, yung mga kaulapan naman na associated sa habagat ay makakaapekto sa western section ng Luzon. Ito naman po yung ating latest forecast track patungkol dito kay Bagyong Quiapo sa kasalukuyan. Nandito po ito na nasa tropical depression na category. Pero paglapit po niya, babaybayin po niya yung direksyon patungo dito sa Babuyan Islands. Paglapit po niya dito sa Babuyan Islands ay posible na mas lalakas na po ito into tropical storm. Ang ibig pong sabihin nito ay posibleng umabot ng hanggang signal number 2 yung tropical cyclone wind signal na posibleng itaas po ng Pag-asa. And dahil nga po dito kaya Bagyong Quiapo ay may mga nakataas na tayo na signal number 1 dito sa probinsya ng Batanes, ganoon din dito sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, ganoon din dito sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, at dito rin sa Isabela. Ganoon din sa northern portion ng Ilocos Sur, at central and eastern portion ng Mountain Province, central and eastern portion ng probinsya ng Ifugao, northernmost part ng Nueva Vizcaya, northern portion ng Quirino, at ganoon din sa northern portion ng Aurora. By the way, kailan po ba lalabas ito ng PAR? By Saturday po ay lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero gusto pa rin po natin ipagbigay alam sa mga kababayan natin na kahit nasa labas na po ito ng PAR ay yung binanggit natin kanina na napaghila nito sa hanging habagat ay patuloy na magdadala ng kaulapan sa western section ng Luzon na kung saan ito ay magdadala bukod sa kaulapan, ang katumbas naman po nito ay mga pag-ulan din. So bukod po sa mga binanggit natin na nakataas sa signal number 1, may mga pagbugso naman ng hangin sa ibang parte ng ating bansa. Dito po yan sa today, sa yung malaking bahagi ng Mindanao, kasama din yung probinsya ng Siquijor, Bohol at Southern Leyte, makakaranas po tayo ng mga pagbugso o biglaang paglakas ng hangin na hindi lalagpas sa 88 kilometers per hour. Bukas naman, dahil bukas po pinakamalapit itong si Bagyong Quiapo sa ating kalupaan, bukas po halos buong bansa natin ay makakaranas din ng mga pagbugso ng hangin. Pero sa Saturday, dahil posible po na nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility, yung malaking bahagi po ng western section ng Luzon at Visayas ay makakaranas pa rin ng pagbugso ng hangin. Ganon din sa mga probinsya ng Zamboanga del Norte, Dinagat Highlands at Davao Oriental. Ngayon po, tapos na po tayo dun sa mga babala natin patungkol sa mga lakas ng hangin. Ngayon naman po, pumunta po tayo sa magiging epekto nitong si Bagyong Quiapo pagdating sa mga pag-ulan. Ito po yung ating weather advisory, pinapakita po nito. Sa susunod na 24 oras, posible po na umabot ng 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan yung mga probinsya na nakataas dito sa yellow na warning natin o issue 1. So dito po yan sa Cagayan, ito po ay dahil sa epekto ni Bagyong Quiapo. At ito namang sa Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay, ay dahil naman po ito sa pinalakas na hanging habagat.
Ang ibig po sabihin ng value na ito ay posible yung mga localized floodings o yung mga panandaliang pagbaha, lalo na sa mga bahaing lugar. And also, posible rin yung mga pagguho ng lupa, lalo na sa mga kababayan natin na nakatira sa mga bulubundukin na lugar. Para naman, simula naman sa 11 a.m. bukas hanggang sa susunod na araw, sa Saturday ng 11 a.m. naman, ay may posible na pong umabot ng 100 to 200 millimeters. At dito po yan sa probinsya ng Cagayan, Ilocos Norte, Apayao, Abra, at Ilocos Sur. Ibig sabihin naman po, nitong orange ay 100 to 200 kalat-kalat na mga pagbaha po sa isang probinsya, yung posible natin na maranasan. At mas mataas na po yung tsansa ng mga pagguho ng lupa o landslide. Yung mga nakakulay gray naman po, hindi po ibig sabihin yan ay hindi na tayo makakaranas ng mga pag-ulan. Posible pa rin po, pero mas mababa lamang po in terms ng lakas ng pag-ulan as compared dun sa mga nakataas natin na issuance. Also, sapat po ba ito para mas malagyan yung mga dams natin? Well, dahil po sa category din na tropical storm lang nitong si Quiapo, ay relatively hindi po ito maaring, hindi ito sapat sa ating analysis ngayon na mapunan o malagyan ng sapat na o para makabawi yung mga dams natin. Pero yung mga panandaliang pag-ulan na sobrang lalakas, ito naman po yung hindi natin na gusto dahil ito naman yung mas malaki yung tsansa na magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And simula naman po sa Saturday ng tanghali hanggang sa Sunday ng tanghali, ito pong mga panahon na ito ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility, itong si Bagyong Quiapo, kung hindi magbabago yung kanyang bilis. At yung nakataas na lang natin dito sa Weather Advisory ay yung probinsya ng Occidental Mindoro. So wala po tayong gale warning ngayon, pero gusto po natin paalalahanan yung mga kababayan natin, lalo na dito sa extreme northern part ng ating bansa. Ito po yung Babuyan Islands at Batanes dahil within the day, posible po na magtataas na tayo ng gale warning. Also, wala rin po tayong nakataas na storm surge warning dahil na rin po sa category itong si Bagyong Quiapo na tropical storm lamang.